Grabe sa wakas. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, nagkaroon din kami ulit ng activity. Boom! Kasi parang yung huling activity pa namin ay October pa ng last year. At least, nasa labas na ulit ako. I mean, kasama yung mga katrabaho. Ayan, no? Pero ito na yung araw nung sinusulat ko tong testimonya na to. Ito na yung araw na yung righteousness ay hindi na siya salita. Kasi yung verse na magdadala nitong buong testimony na to ay yung magiging angkla na. Kumbaga, yung magbibigay na sa akin ng, sabihin na natin siguro, semi-glossy purpose. Kasi hindi pa ako sigurado ng mga panahon na yan kung ano yung gusto kong gawin. Pero isa lang naman kasi yung tumatakbo sa isip ko ng mga panahon na yan. Kung ano ba talaga yung pwede kong magawa para mapagsilbihan si Lord o kahit paano makatulong sa pag-preach o pagsabi ng gospel. At syempre, ano pa ba yung naisip ko at yung pinaka-unique din sa akin na para sa akin na, I mean, yung talento ko ba, kumbaga. Siyempre, yun yung paggawa ng video. Kasi dito lang naman ako pinaka-komportable at pinakasanay at para sa akin, mahusay. Kaya dito na rin yung naging sangkalan ko sa pag-preach o sa pagsabi ng mga salita ni Lord. Wow! Pasensya ka na, engineer. Miss ka lang ni Axel. Alam nyo, ang galing lang din na itong araw na to, ito yung magiging first time na Hindi ko pa naikwento kasi sa inyo yung mga pangyayari sa personal ko na buhay pagdating sa trabaho, pero ito yung first time na magsasalita ako sa harap ng tao ng hindi siya katulad ng dati. Sabihin na natin ngayon ay medyo upgraded, tapos nakakaba kasi first time ko tong gagawin sa buhay ko. At I mean, hindi naman siya first time, pero kasi yung mga first time ko nung mga una-una dito sa trabaho ko ay di naman siya ganun kaseryoso, pero ngayon kasi seryoso, kaya kinakabahan ako. Pero ano bang pinag-aiba ng pagtatrabaho sa pag-preach ng gospel? Parehas lang din naman nakakabahan. Habang hinihintay pa natin yung participants, wala lang, gusto ko lang din magpatanggal ng kaba. Kaya ako ngayon nagte-testimonya. Kasi at least dito, yung puso kalmado, sanay ako magsalita, at least kausap ko lang kayo. Kahit hindi pa naman maraming tao, pero may mga tao na rin. Anyway, ang salita ngayon o yung sinabi sa akin nung mga araw na yan, nung September, ay ito, Romans 12:2. Kay Paul na naman, pakalupit talaga na, di ko yan in-expect, di ko rin yan sinadya. Pero yan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Lumabas muna ako kasi medyo tahimik dun at nahiya ako dun. At least dito, konti lang yung tao nasa lobby, pwedeng magsalita kahit paano tumaas yung boses, kasi ako tumaas yung boses doon. Pero yun, ang point kasi ni Paul dyan sa Romans 12 ay yung mga tao kasi nun ay pumupunta sa pagiging worldly na tao. Kumbaga yung mas pinapangunahan nila yung batas dito sa mundo, yung mga selfishness, kumbaga. Imbes na i-align nila yung sarili nila sa faith kay Lord, kumbaga. At di ko lang kasi talaga maintindihan yung mga tao nun. Ayaw nilang i-transform yung utak nila. Kaya yun yung sinabi ni Paul, kumbaga what is good, acceptable and perfect, kumbaga renewal of mind. Kasi nga may mga tao na gina-justify nila yung mga actions nila na kailangan dahil necessary, pero sa kanila lang, kumbaga sa own good, kumbaga hindi yung sa will mismo ni Lord, kung paano ni Lord tayo diniktahan, kung paano tayo mamuhay bilang Christian. Kumbaga yung path nga rin ng righteousness ay mas pinipili nila yung path ng wickedness. Kumbaga parang ganun. Kumbaga sinasantabi nila yung path ng righteousness. Kasi
Kasi kung tutusin, all throughout din naman sa journey ko na to, para sa akin, sa pag-surrender ko kay Lord, marami ngang nagbago, marami kang kailangan ibahin, kailangan mong i-discern yung tama sa sarili mong tama. Kumbaga sa pagiging selfish mo nga na tama. Sabihin natin yung pagmumura, kalokohan, yan tama yan sa akin, kumbaga dati. Pero kapag nakilala mo nga yung, o nalaman mo yung law ni Lord, base nga sa mga sinabi, sa mga teachings, dapat yun na yung, i-discern mo na yung good. Kasi pwedeng good siya, subjective kasi ang good, pero syempre sa law ni God, iba pa rin yung path ng righteousness at ng wickedness. Na siguro balang araw itatapik ko. Sadyang ngayon medyo mababaw lang. Sadyang gusto ko lang din mag-focus dun sa nararamdaman ko nung araw na yan. Pero kung magiging specific na nga tayo sa salita ni Paul, yun na yun. Kumbaga, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Dapat, yung sakit, yung hirap na yun, yung masakit kasi yun eh, yun yung sinasabi ko masakit na part, kapag may transformation bilang sa, hindi mo masyadong pinapakinggan yung salita ni Lord, kumpara sa papakinggan mo na. Yun kasi yung mahirap nga na part. Kumbaga, yun yung transformation eh. Dun nabuo rin yung salitang transformation eh. Kasi kung sino ka dati, magta-transform ka na sa kung sino ka ngayon kapag kilala mo na si Lord. First time ulit natin to, boy. Hindi po, ma'am. Ingat po. Ito rin tayo. Doon. Tama ba? Nakakamiss to, boy. 11:03. 4. At... Tudun! Hey! Ayos ah. Ang laki ah. Laki ng kamo. Siyempre, dun ka na naman, no? Oo, sa wakas, makakapagpahinga na, Dol. So ito na pa rin pala yung araw na unti-unti ko nang ina-acknowledge yung pain. As in, parang dinidibdib ko na yung path na hindi ko na talaga kontrolado yung mga mangyayari, yung mga pangyayari at yung mga mangyayari. Kaya kung ano man yung mangyari, yun na rin talaga yung dapat mangyari. Kumbaga, ando na ako sa point na ina-acknowledge ko na yung sarili ko na mabubuhay na talaga ako kasama yung pain. At yung love na nawala, kumbaga, yun na yung reality. Hindi na siya babalik, yung love. At siguro ang magagawa ko na lang bilang ako mismo, para na lang din di ko makalimutan yung sarili ko, ay isa buhay yung huling pangako ko doon sa taong yun. Dahil mahal na mahal ko rin naman siya. At yung pagmamahal nga ay nag-transcend na isang masakit na lang din na reality. Kumbaga pag napapanaginipan mo yung nakaraan, nagiging araw-araw na siya na suffering. Kung i-summarize ko yung buong context ng pakiramdam ko. Kumbaga ngayon nga, ngayong 2026, itong Timog na dapat isa talaga sa mga masasayang alaala na meron ako. Kumbaga ngayon nandito ako, parang masakit pa rin na kasi paano parang isang taon na yung nakalipas eh. Na yung dating masayang paglalakbay dito, ngayon isang alaala na lang. Malungkot, syempre. Pero kailangan mo tanggapin na ito yung reality. At yun nga, kailangan mo rin talaga maging dependent kay Lord. Na yung lungkot na yan, mawawala din balang araw at masasanay ka rin. Actually, itong araw na to, nung sinulat ko tong testimony na to, ito na rin yung araw na pinagdesisyonan ko na, okay, sige, ilalaan ko na yung paggawa ko ng video para kay Lord. Ito rin yung, dito ko rin ginawa yung unang episode ko ng testimony na itong series na to. Tagal na, naisipin nyo September 2025, tapos hanggang ngayon, April 2026, nakaka 25 episodes pa lang ako. Ang hirap din kasi, I mean,
Sineryoso ko lang din nga ngayon siya kasi nung natapos yung December, parang napagdesisyonan ko na talagang ibigay na rin talaga to kay Lord. Kasi ang plano ko lang nun, kung wala lang din akong mapag-usapan o matapik sa video, itong testimonies yung gagawin kong storytelling, kumbaga yung mga points. Pero dahil nga ngayon na gusto ko na rin mag-preach at nagiging kampante na ako at gusto ko na mag-share ng word ni Lord, dito na tayo. Tsaka kumbaga dagdag ko rin kasi si Paul naman yung pinag-uusapan natin. Yung point din kasi ng mga teachings ni Paul, kung babasahin nyo silang lahat, yung pagtitik accountability mo bilang man, parang nandun na rin yung pagharap talaga sa mga actions mo. I mean, dun sa consequences ng mga actions mo. Kasi si Paul, di ba, talagang pinreach niya, tapos pinersecute siya dahil nga sa pag-preach niya ng gospel, sa pagpili niya kay Christ. Hindi niya dinedeny si Christ eh. Mahal na mahal niya si Christ eh. Ngayon, kung ganun talaga yung prinsipyo mo, tapos ito talaga yung magiging consequences nun, alam mo naman na naglalakad ka sa path ng righteousness, hindi naman sa wickedness, edi pagpatuloy mo na. Kumbaga, yun din yung parang isa sa natutunan ko ngayon eh, sa wisdom na tinuro sa akin ni Lord dito sa journey na to. Kasi kung tutuusin talaga, yung choices ko ngayon, ang layo na kung sino ko noon. Pero nakapanibago pa rin na ganito mo na makikita yung timog. Kumbaga isang alaala na lang ng nakaraan. Ooh, aesthetic. Pero yun, kumbaga ang pinaka-reflection ko na lang din talaga sa mga pangyayari ay gratefulness pa rin. Kasi kung hindi nangyari yung mga nangyari, hindi ko mas makikilala si Lord. At yun yung parang strongest suit ko pagdating dito at yun yung pinaka-nagustuhan ko rin talaga sa nangyaring ito. Kasi promise, kung ikukumpara ko yung ako noong 2021 pandemic times na heartbroken kumpara talaga sa ngayon. Ngayon, dati, iyak ako ng iyak gabi-gabi nang walang dahilan. Tapos hindi ko maintindihan kung ano yung dahilan. Kasi nga, masakit lang yung pakiramdam. At least ngayon, yung iyak ko, hindi na siya yung iyak ng hopeless. Yung iyak niya yung talagang hindi na siya in denial. Tapos iyak na dinadamdam niya talaga yung emosyon, yung sakit. Tapos yung guilt, yung mga negative pa na emotions na nakapatong pa dun sa iyak na yun. At sa dulo ng iyak nga na yun, hindi na talaga siya hopeless. Kumbaga hopeful na siya. Yun yung kaibahan talaga na kapag ka na-experience nyo lang yung ganong klaseng sitwasyon o yung ganong klaseng pakiramdam, saka nyo lang din maiintindihan yung sinasabi ko. Kasi nga, naka-align na ako sa kung ano yung path na talagang pinapalakad sa akin ni Lord. Kumbaga yun lang talaga, endurance. Endure at lakad. Ang ganda lang na bago matapos talaga yung pag-devotion ko nung araw na yan sa testimony na yan, ang nabasa ko pa ay itong Psalms 102:17 na sinasabi rito na He regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. Kumbaga, yung connectedness ni Lord sa tingin nila, nakalimutan na sila. Katulad kung anong mapakiramdam ko na yan. Kala ko, wala na rin talaga akong pag-asa. Kasi kahit paano naman, kahit naiintindihan ko nga, syempre, sabi ko nga, sa araw-araw na yon, every hour, pwedeng magbago yung pakiramdam mo. At yung sakit kasi na yun, atakihin ka kada 3-2 oras. Kumbaga, 1 oras na, okay, wala akong nararamdaman. Yes, pwede ako maging masaya. Tapos pagkatapos ng kasiyahan na yun, o kaya kahit sa kalagitnaan ng kasiyahan na yun, biglang boom! Biglang tinamaan ka na naman ng lungkot. Yun kasi talaga yung... I mean, hanggang ngayon, sinasabi ko nga, nag-heal pa rin ako sa part 9 kasi halos mga 40% pa lang naman yung ganong klaseng point sa akin. Pero at least, di ba, sinecure na dyan ni Lord yung promise niya na yung mga ganong klaseng tao ay, at yung prayer ng mga ganong klaseng tao, yung mga destitute, talagang pinapakinggan niya at hindi niya dinedespise. Love you, Lord.